Hi, hello nga mga kasari, magandang araw. Today is March 22 at espesyal na araw nga ito para sa aking panganay dahil birthday niya nga ngayong araw. Wala ngang handaang magaganap ngayon dahil ang request lang ng aking panganay ay makasali siya sa kanilang Astro Camp na naganap nga kahapon ng alas 6 ng hapon at umuwi naman kaninang umaga ng alas 6. Kaya naman mainit-init na nga ang sikat ng araw na kami umalis sa bahay dahil past 8 o'clock na nga ito dahil pinaidlip ko nga muna si ate. Dahil ayaw nga mag-celebrate at ayaw rin naman yung maghanda sa aming bahay ay naisip ko nga na pumunta na lang kami dito sa may Pililla Rizal. Nasakto nga ngayong Sabado ang reschedule na kanilang Astro Camp dahil dapat nga ay last week pa ito. Napostpone nga lang ito dahil nagkaproblema nga ang kuryente sa kanilang school. Muntik na nga rin kami hindi matuloy ngayong araw dahil iniisip ko nga na galing sa puyat si ate at wala pa nga siyang tulog. Pero syempre, tinanong ko pa rin si ate kung gusto niya pa rin matuloy ngayon. At isa pa nga rin tong aking asawa na tinanong ko kung matutuloy kami ngayon dahil isa pa nga rin siyang walang tulog. Nagkatuluyan na nga ang aming paglarga ngayong araw kahit nga wala pa silang mga tulog. Minsan nga lang kami makaalis ng mga ganitong lakad lalo na pag ganitong kalayo. Pero dahil birthday nga naman ni ate ngayon ay ibibigay na natin sa kanya ngayong araw. At may isasama nga namin si mama dahil nandito nga siya sa amin ngayon. Dahil medyo malayo-layo nga ito sa amin at kami ay naka-tricycle, mahigit 1 oras nga nang kami ay makarating dito. Kaming mag-asawa nga ay ilang beses nang nakapunta dito, yung mga panahon nagtatrabaho pa kami at walang obligasyon katulad ng sa tindahan. Kaya nga dati ay anytime ay nakakaalis nga kami at biglang rides nga kami at madalas nga kami dito napupunta. First time nga lang makarating ng dalawang bata dito dahil ngayon nga lang kami nagkaroon ng pagkakataon na madala sila dito, ganoon din naman si mama. Pagdating nga namin, sakto naman sa naparadahan namin ay makikita na agad yung mga pasalubong at mga souvenir nga. Pero dahil kakarating nga lang namin, ay hindi nga muna kami bumili. May dala nga rin pala kaming konting pagkain dito dahil hindi pa nga kami nakapag-almusal. Kaya naman habang nagtitingin nga kami dito at bago nga kami tuloy ang umakyat ay kumain nga muna kami. Bali ang aking asawa nga pala ay hindi na sumama sa amin, naiwan nga siya dito sa may tricycle. Ayaw nga niyang iwan yung tricycle dahil mahirap na nga at saka ilang beses na nga rin daw siya nakapunta dito. At dito pa nga lang sa may bandang bungad, makikita nyo nga dito yung malaking ahas o python kung tawagin kung hindi ako nagkakamali. Sa tanda ko nga ay 100 pesos ang bayad dito para mabuhat at makapagpa-picture. At kahit nga gawin pang libre to ay hindi ko nga to gagawing buhatin at para lang makapagpa-picture. At dahil isa nga ito sa aking kinatatakutan. Malayo pa nga lang yan, talagang ako'y kinikilabutan na at baka mapanaginipan ko pa. Kaya naman nga dumiretso na nga kami dito sa may taas at grabe, napakalakas ng hangin dito guys. Mag-aalas 11 na nga ng umaga, katirikan na nga ng araw dito guys pero hindi mo mararamdaman na magpapawisan ka dahil sobrang lakas talaga ng hangin. At pagdating nyo nga dito sa may taas, ito na nga ang makikita nyo, napakalawak nga ng space dito. Kaya kahit nga marami ang pumasyal dito, ay paniguradong hindi magsisiksikan. Dito nga sa may taas ay hindi pinapayagang makakita ang mga sasakyan, kaya ang mga parking ay tanging nasa ibaba lang. At dito pa nga lang sa may bandang bungad ay nagpicture na nga kami para naman meron na kami mga remembrance. Bali, noon ako na nga silang picturean dito at halinhin na lang kami pagkatapos nila. Lakas ng hangin. At dito naman nga tayo sa side kung saan makikita ang Laguna Lake o Laguna de Bay. Napakasarap talaga sa mata at sa feeling kapag ganito yung makikita mong mga tanawin. Talaga namang marerelax ka at makakalimutan mo ang ingay sa syudad. Talaga namang sulit ang ating pagsasara ng ating munting tindahan ngayong araw. Bukod sa nakapag-celebrate nga tayo ng birthday ni ate, ay na-relax nga tayo, na-refresh at na-recharge. Kaya naman nga kahit walang okasyon, ay maganda rin yung nakakapamasyal tayo, lalo na kung kasama natin ang ating pamilya. Ay, kabayo. Doon tayo mag-picture, oh. Pa-flower. Ah! Ay, wala naman sila. Okay. Wala, sarado na dyan. At syempre, hindi naman nga tayo papayag na hindi man lang tayo makapag-uwi kahit isa sa mga souvenir dito. Kaya naman nga pumili nga kami ng ilang souvenir at syempre pumili rin kami ng mga pampasalubong lalo na sa mga bata. At pagkatapos nga namin makapamili ay bumalik na rin kami sa tricycle. May isang bata na naman talaga ang tuwang-tuwa dito.
At nung andito na nga kami sa tricycle, nagpabili nga ako dito sa aking asawa ng buko. Akala ko nga nung una ay may tig 5 at 10 pesos. Ang bentahan pala dito ay per buko. Kaya naghati na nga lang kami ng aking asawa. Dahil ayaw nga nung tatlo namin kasama, bukod nga kasi sa may baon nga kaming tubig, malayo pa nga ang biyahe. Baka daw sila ay maihi sa daan. Di na rin naman nga kami nagtagal at kami ay umuwi na nga rin. At mga alas 12 na nga nang dumating kami sa mall malapit dito sa amin. Dito na nga kami nagpasyang kumain sa malapit sa amin dahil medyo kakakain lang namin at busog pa nga kami. At dahil sakto nga sa tanghalian, nagpasya na nga kami kumain bago umuwi. At kasama na nga to sa selebrasyon ni ate. At hindi pa nga nabusog at dumiretso pa nga kami dito sa Belgian Waffles na hindi talaga mawawala kapag nagagawi kami dito. At habang kami nga ay umorder nga dito sa Belgian Waffles, ang aking asawa naman ay sumaglit nga dito sa may massage chair. Pinuntahan na nga namin siya dito dahil alam nga namin patapos na yung oras niya at ang bilis nga niya makatulog dahil puyat nga siya. At yun lang mga kasari, salamat sa panonood at pagsama sa amin ngayong araw.